Paul Spark Gray ni Idol Carichua versus Joe Good Gray ni Kong Sunny Lagoon. Alin nga ba yung maganda? So, shoutout muna natin TDC Breeder. Yan, shoutout sa nagtanong. Para sa akin mga idol, same silang breeder, same silang fighter mga idol. Same silang nag-import. So, ibig sabihin, wala halos pinagkaiba. So, same rin sila sumasali ng 110K pot, 55K pot, or 550K pot or more. So, napakagagaling ng Paul Spark, napakagagaling din ng Joe Good Gray. Pag sinabing Kong Sunny Lagoon at pag sinabing Carichua mga idol, yung mga pangalan niyan nakaukit na yan sa Pitmaster, no? Napaka, kumbaga, legendary na talaga yan eh. Kasi, napachampion nila yung, or nakapagpa-champion na po yan ng iba't ibang labanan dito sa industriya natin. At syempre mga idol, hindi lang basta ang event yung mga sinasalihan nila, no? So parang kumbaga class S yan. Yung sabihin, nasa top tier yung mga sinasalihan nila. So pag sinabing top tier mga idol, yun na yung mga dragon mga idol. Mga dragon na yung mga nandun. Alam nyo na ibig sabihin yan. So kung mamimili ka ng isa mga idol, at para sa akin lang mga idol, meron akong Joe Good at meron din akong Paul Spark. Pero yung Paul Spark ko from Idol Carichua. And then yung Joe Good ko naman mga idol from Cesar Calvo. Yan. So hindi related kay Kong Sunny Lagoon yung Joe Good ko. Pero kung mapapagbigyan tayo ni Kong Sunny Lagoon na makabili ng materyales, di ba? Matesting natin. So eventually mga idol, mga 1 to 2 years, try natin kumuha at mapag-compare natin kung alin ang mas maganda para sa akin mga idol. Yung iba naman mga idol, hiyangan din yan. Hiyang sila kay Kong Sunny Lagoon, hiyang sila kay Idol Carichua, di ba? So, pero ang isa lang masasabi ko mga idol, parehas po yan quality na manok. Parehas po yan quality na linyada. So, kung bakit ka mamimili ng isa, kung pwede naman dalawa. So, yun lang. So, sana nasagot ko yung tanong mo. So, comment down below mga idol kung ano sa tingin nyo ang maganda at malupit. Joe Good or Paul Spark? Alright.